Sky tayo ngayon. Medyo maganda yung weather. Ayan. Ganda ng ulap oh. Maliwalas ang langit. Pero sabi thunderstorm daw. Mamaya pa yun, siguro gabi. Hindi, parang walang ka ano ng so yan, bumili lang kami ng bulaklak tsaka prutas para kay ate. Hindi na nakaluto eh kasi galing sa work. So yan, gabi na, biglang lumamig. Yung hydromorphone, yung tablet, okay, that's fine. Flower si ate. Awa ng Diyos, okay na si ate. Sana dire-diretso na. Gugulat yung kumakanta na uli yan. Yun nga, nakakamiss yung boses ni ate. Namimiss yung boses ng ilang months. Pwede pang laban ang ano yun. Ayan, hinatid na kami ng aming tour guide. Tour guide na po. Si Kuya. May tour guide kami palabas. Okay, tama. Meron pa siyang ano. Pantanggal ng mga patay na dahon. Yun nga oh. Meron pa siyang ano. Sige Kuya, paliwanag ko. Si Emerson, George Emerson. Dinonate daw yan dito. Yung doctor niya, kasama ng team niya. Itong buong apparatus na ito first time ginamit sa anong hospital? Holy Cross. Holy Cross. Dati kasi ito, Holy Cross ang pangalan nito. Binago lang. Foothills. Ayan. Kasi Foothills community. Meron tayong natutunan ngayon. Holy Cross dati ito. Sa main floor. Yeah, going down. Going down na tayo. Labas na kami. Wala ng tao. Biglang ubos ng tao. Tapos na kasi ang visiting hours 9 o'clock. Pauwi na kami. Hanggang 9 lang kasi yung visiting hours. Bilis din ang oras eh, no? 8:30 na. Saglit lang kami. Medyo crowded din kasi doon sa ano, sa pwesto. 12 sila no, sa isang unit. Ang dami. 12 sila sa isang unit. Dalaw na lang siguro ulit kami sa susunod. Sa weekend kapag hindi busy. Pero may pasok na kasi ko eh. Pasok din nga ako sa Sabado. Ganun talaga. Kayod. Ang lamig. Buti dala ako ng jacket. Parang nilipis kami. Ayaw mo pa mag-jacket ah. Saan ba? Ano na? 8.5 pala ba? Laki kasi ng park. Ilang paikot yan? Dito tayo H. Yan ang buong parking eh. Laki. Malakimus. Lumalaki na rin ang dilim ng ulap. Baka bukas na yan maulan. Uy. Yan pala. Nihapos pala? Ano yan? Nabot na. Madilim dun tapos. Ganda ng mga daming greens dito. 9 na ng 8:36. Ganyan pa rin ang sikat ng araw. Kala ko 9 na lang gabi. Ganun pa rin, konti na lang dir. Ilang minuto na lang. Dito maliwanag. Pagdating doon, saan ang dilim. Center Street pa tayo. Gusto mo? Kahit saan dir, pasan ikaw nga. Kaya lang dir, putang labas doon. Wala naman ang traffic. Pwede naman. Hindi, saan ka pa bibili ng pagkain? Hindi ko nga rin alam eh. Anong oras na eh, makabibilang pa ba tayo? Ganda lang ganda lang i-video ng kalsada eh. Maliwalas tignan. Yan naman ang Saint. Maganda yung building nila eh. School ni Jonas. Yan, hanggang doon yung kabahan yan. Laki yung school nila na yan eh. Ay, umuulan? Bungad lang yan. Hanggang doon sa brown kanina ng building yan. Saint yan.
pa ng tren. LRT. Tren. Ting 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 ting. Dahil kasi kami na Seafood City, magbibili na lang kami ng ulam. Pangbaon. Yan. Laka na ng dilim. May buhos yan. Hindi, yung ulap pang kapal. Bubuhos ng ulan yan mamaya. Yan, Seafood City. Sana may ulam pang datnan. Alas 9 na. Pero marami pa rin tao. Marami pa rin tao. Yan, good morning guys. 7:20 na ng umaga. Pang umaga ako ngayon. Pumasok ako ng 5:30. So ayan, nakaset up na yung breakfast ko. Nag-i-start na sila. Parang kasing buffet style eh. Meron sila, hindi lang buffet style. So magsaserve yung mga server ng bacon, egg, tapos toast. While nag-ano sila ng breakfast o ng lunch. Ito yung dessert ko for today. Danish. Assorted Danish. Ito yung lunch nila. Seafood salad on croissant. At saka ito. Nag-bake ako. Dessert mamaya yan ng mga guest. Meron kaming guest ng mga German. So, meron silang for 10 people. German na lunch. Ito. Gagawa ko ng Cuban sandwich. Ano to roast pork. Ay, mainit pa. Yan. Tapos na ang trabaho. Kamarka pa yung hairnet ko. Pauwi na ako. Ay, hindi pa pala ako uwi. Mag-grocery ako nung order sa akin para sa Sabado. Sasabayan ko na ng konting grocery namin kasi dapat supposed to be grocery day tomorrow. Eh, ayoko mamili. Gusto ko magpe-prep lang ako. So, ngayon, morning. Kaya ako nag-morning. Nakipag-switch ako para makapamili ako. So, bukas, mas marami akong time mag-prep at saka magpahinga. So, paano? Uwi na muna. Ay, hindi na pala. Diretso na pala. Hindi nga ako uuwi. Diretso na akong grocery. Mas malayo. Abutin din ako ng 35-40 minutes drive sa meat shop pala. Diretso ako ng meat shop. Sama kayo sa akin. Ito na ako sa superstore. May mga bulaklak. Mukhang talbos to eh. Ganda ng mga peony. Peony. Gusto ko makapagtanim din ito eh. Pag nagbukas yan, ang ganda talaga eh. Magkano kaya? Walang price. Yan. Kulang-kulang yung gulay. Daming wala. Tanghali na rin kasi. Tanghali, hapon na. Hapon na, 2:30 na eh. Wala na yung mga gulay-gulay na kailangan ko. Lipat na lang ako Seafood City after nito. Pero marami pa akong kukunin. Wala na rin panghugas. 10:49. Dito tayo, nakasale na yun. Palmolive. Kaya lang yung orange at saka blue lang ang naka-sale. Ito na lang. Dati ito kinukuha ko eh. Pero nagmahal na rin kasi yun doon. Tapos lumiit yung lalagyan niya. Bili na ako ng mga lata. Breadcrumbs. Dami pang kulang. Nasanay nang may kasama eh. Kaya ang tagal ko mag-grocery ngayon. Ayan ah, nakauwi na rin. Grabe yung traffic. Antok na ako. Ang hirap mamili pagka after ng work sa aga ng pasok. Pag uwi mo, tinitingnan ko yung listahan eh. Binabasa ko, parang hindi ko maintindihan yung nasa listahan ko. Ano yung mga kailangan ko unahin. Do ko lang yung sa antok. No. Tapos traffic. Ay, naka. Yan, siyempre. Bumili na rin ako ng Coco. Coco Martin? Coco.
mango sa akin. Sa kanya, avocado. Avocado. Sa dalawang magkuya, strawberry dream. Iba naman. Laging avocado in order ko eh. Avocado. Burrito kaya avocado. Yun no, naka-idlip ako. Pati si Habi. Hanggang itulog ako, idlip lang mga 15 minutes. Sobrang antok na antok ako. Tapos after nung dami kasing pollen sa labas, yung nagliliparan galing sa mga puno, tsaka sa halaman. Para ako na-allergy. 2 days ago nung rin, kasi ngayon, dahil nga medyo mainit na, pag break time sa patio kami kumakain. Lagi may lumilipad kaya para akong bahing, ubo. Kasi kanina paglabas ko sa meat shop, ang dami talaga eh. Ayan Jonas kakauwi lang. Nahalimutan yung baon niya. Kaya pagdating kumain ka agad, sakto may coco. Solve siya, solve. Ito yung mga napamili ko nga. Dami. Order yan para sa Sabado. Medyo big order kasi yun. Pero dahil dapat grocery day din namin, sinabay ko na yung kahit mga pang 1 week. Para next week na lang kami mag-grocery ng para sa amin. So yan. Ito para sa amin yan. Ayan. Sabon. Panghugas. Ito para pabango sa banyo. Cream. Para sa anong tawag mo doon? Lengua. Tapos yung oat para sa kape. Ito gatas ng mga bata. Wala na silang gatas eh. Tapos nag-request si Habi ng mag-fish and chips naman daw ako. Inuubusan yung ginagamit ko na pang fish and chips. Kaya bumili ko ng tempura butter. Ayan, tinapay. Red bean. Red bean. Lagyan natin. Masyadong malay. Malapit. Ito yung paborito niya. Galletas. Ito, ding-dong na item. Sarap to eh. Chips Ahoy. Tapos, pugo para sa chop suey. Itlog. Spaghettini. Bumili ko ng Biscoff na cookies. Kasi ito yung ginagamit ko sa cordon bleu. Medyo may kamahalan na rin. Tumaas na rin yung price niya. Mas masarap kasi pag ginamit to eh. Tapos, ihiway mo siya ng makapal. Para kitang-kita mo yung cheese talaga sa cordon bleu pag hiniwa. Tapos, evap. Ayan, mga pang-backup lang yan. Cream. Heavy cream. Gata. Ito, yung malilit na mais, yan? Young corn. Para sa chop suey. Bagoong. Kare-kare kasi. Tapos itong ham para sa cordon bleu. Yogurt. Ito, almusal ng mga bata. Corn beef, tsaka spam. Tapos harina, naubusan na ako ng harina. Ito, breadcrumbs. Panko na breadcrumbs. Ayan. Bok choy. Sayote. Celery. Cucumber. Green onion. Kubocha. Yung kalabasa. Ang mahal na $4.49. Dati nabibili mo lang ng pados-dos. Yung ganyan. Cauliflower. Broccoli. Bumili ako ng isang green pepper kasi meron pa naman ako dyan ng green at saka red. Pangdagdag lang. Carrots. Ito, mushroom. Madaming mushroom para sa lengua. Pechay. Repolyo. Tapos, pinya. Yung paborito naming brand na Honey Glow. Garlic. Tapos ang talong, $5.27. 5 piraso na maliliit. Wala kasi superstore kasi Seafood City ako nakabili. Meron sa superstore parang yung medyo lamog-lamog na. Kahit ito okra. $3.92. Meron kasi akong pinakbet na order. Tapos ampalaya. $5.78. Yan yung pinakamura nakita ko.
Sitaw. Kano yung sitaw? 426. Grabe na talaga, no? Tapos yan. Ito yung para sa lengua. Ito yung may kamahalan na talaga yung dila. Sa isang order, dalawa ng dalawa yan. Kaya nga sabi ko, pag kami umu-order sa akin, sinasabi ko kagad yung price kung magkano. Kasi baka mabigla sila. Pero talagang mahal yung dila. Tapos ito, pork belly. Isang buo yan. Para sa crispy na Bicol Express. Tapos yan, chicken breast. Para sa cordon bleu. Pork shoulder. Ito, yung beef shank. Boneless beef shank para sa kare-kare. Tapos bumili lang ako ng chicken thigh na boneless pero with skin para sa amin. At saka chicken wings. Mostly mga chicken na lang kasi kami talaga ngayon. Yan. Tapos na. Mag-aayos na lang. Ayan si Bunso. Bagong ahit na. Nanibago ako ngayon, okay na uli. Nasanay na uli ako eh. Pag nagpa-trim ka ng buhok? Hindi. O maayos lang. Ayun. Kasi pagkabagong tayo sa kama eh, sabog-sabog ang kapal eh. Bigay mo na lang sa akin ibang buhok mo. Masyadong makapal eh. Tulog pas daddy. Tulog na tulog. Tatala. Magayos na. Nabubulol na. Kati-kati talaga ng ilong ko tsaka ng lalamunan. Kainis. Kaya iniiwasan ko, nakita ko nagliliparan yung pollen. Tayo na kagad eh. Kaya pag break time, maalis ako doon kagad pagkakain. Mapasok na ako sa loob. So yan, mag-ayos na muna ako. Ayun o, gising na. Sarap tulog. Hindi ako nakatulog eh. Hindi na siya natulog. Sa oras mahigit na siyang tulog eh. Gigising sandali. Pigit ulit. Tinagal mo yung plastic nun? Ano yun? O natanggalan talaga? Tinanggal mo. Malambot na to, Diro. Di pa ba didiligan yan? Cactus siya, hindi ganyan. Tut mo. Mga plastic. Ngayon nga. Napakalit. Yung kasubok na. Pinaglalagas kong dahon. Yan, tumubo na. Pwede na iwalay yan. Ano, pwede na igulay? Hiwalay. Igulay. Di ka magugutom, Dir. Dami mong pasahog. Yun. Katapos na namin maghapunan. Nag-request siya ng Fish and chips. Sabi ko kanina sa grocery ako, bibili na lang ako ng ulam. Hindi na ako magluluto. Kaso nag-request ng fish and chips. Nag-request siya ng fish and chips. Dahil nag-request, gawa natin. Siyempre. Thank you. Oo. Mga topic ka naman. Good. Nakatulog ako ngayon eh. Haba ng tulog niya eh. Tapos siguro tinulak mo ako dito. Nakaganon ako dito eh. Tapos sarap nga ng pwesto mo dyan eh. Ako. Parang ginawa mo pagitan ginawa mo una, nakalubog yung uli niya. Kanga pa dyan. Ba, lumalakas na hilik. Sabi ko, mais ka. Ay, talaga. Hindi siyang ganun. Dilat. Kala ko okay na. Sabi ko, okay ka na. Pikat ulit, tulog ulit. Hinawag na sa oras mahigit eh. Patay ka mamaya. Isang oras mahigit. At talaga naman. Hindi naman. 6 plus ka na nagising din. Kung alam mo, natulog ka na alas 4. Ay, Ayun. Ayun. Buti na lang at nakaraos na si Ate Carlos sa kanyang surgery. Pero nandun pa rin sila eh. Waiting pa hanggat ma-release. Mga ilang araw pa siguro sila ron. Bali yan nangyari sa kanya. Ano yun eh. Kwento natin. Yung, ikaw mas marami ng katsika mo lagi si Ate Carol. Hindi, kasi Carol. may tagas. Hinihingal kasi si Ate Carol madalas. Maganda kasi yung boses noon. Tapos pag may time kami nagkakaroon ng video doon sa bahay nila. Tapos kumakanta lagi si ate. ang ganda ng boses nun tsaka si Kuya Louie.
Yung mga huli, hindi na kasi madalis na Parang siyang nihingal. nahahapo siya. Kaya nagpa-check up. May anong araw may leak sa valve. sa puso niya. Kaya yun. Tapos parang check up, then Matagal yung yung bucket pipe dapat nila. sabay pala. Hindi, dapat sabay nga pala kami halos. Oo. ng surgery. Tapos naka-cancel na delay. Naurong. So habang tumatagal, lalo siyang kahit maglakad, hinihingal siya. Kaya yun, finally, rin siya na okay na lahat. Na surgery. Pero nasa pa rin siya kumbaga tinututukan pa rin. May mga nakakabit pa Kaya ako nakita sa video, medyo siya. Medyo groggy pa siya kasi Malakas nakamorphine pa rin siya. nakamorphine. Pero ilang days na yun, Nasa 3 days ICU na. muna siya. 3 days na Nag-stay yun. mo siyang ICU. Tinutukan talaga siya mabuti. Yung nakagandahan naman talaga Tsaka yung niya, yung pangalan nun, yung klase ng operation niya, parang hindi, hindi siya yung open heart surgery. Siya yung aparato. Less invasive ang niya. Dito yata sa gilid, Pero yun, parang ako, ang dami rin niyang pasa dahil nga yung mga tusok nung sa gamot, sa IV. Meron siya rito sa intubate siya, di ba? Na-intubate din siya. Nasa ICU siya, naka-intubate. Talagang minonitor siya. Tapos ngayon, nilipat na siya sa room. Tinutukan pa rin sila. Pero sabi ni Kuya Louie, by tomorrow, i-move na sa ibang kwarto naman. Testingin niya muna kung Hindi, kung okay siya hanggang bukas. Lakad-lakad. Marami naglalakad-lakad doon sa facility na yun. Yun naman talaga ang sinasuggest ng mga after surgery, hanggat maaari maglakad. Lakad-lakad. Tsaka yung hingang malalim. Yun kasi lagi ang bilin. Yung pulmonary embolism medyo delikado yun. Delikado talaga. Kahapon yun nga, pinaglakad na raw siya. Sabi niya, hilong-hilo nga daw siya. Sabi ko, ganyan din ako Buti nga yun, ako walang alalay talaga Pinaglakad ako kalawang araw Alalayan ka na Tapos, kaya mo siya. Tapos hindi, nung bukod pa yun. Yung pinaglakad ako, pinalipat ako sa kama, di ba? Hindi ako pinalalayan. As in, katatapos lang nung kabumulat ko lang galing sa surgery. Lakad ako mag-isa. Ang haba nun. Yung pinaglakad ako nung PT. Nung umuwi ka, si Jeremy nang nandun. Pinaglakad ako haba ng hallway tapos pinababa ako hagdanan. Pinakit pa ako hagdanan. Siyempre ako naman dahil gusto ko nang lumabas ng ospital. Kunwari, hindi ako nahihilo. Ayos na ang lakad. Pero kaso, hindi nga advisable din yung ganun. Mas maganda pa rin yung nakakainip mas maganda pa rin yung sa ospital kasi lalo solo mo yung kwarto Pag may kasama ka, medyo huli kong surgery, di ba may kasama kahit pa paano hindi ka naiinip. Pero yun, nakakatawa at okay na si ate. Sana tuloy-tuloy na. Kasi sabi niya medyo parang mas nahirapan daw siya huminga. Yung recovery time na lang niya yung natin din. Kumbaga sila, nila i-workout yung exercise, yung para mag-recover na maganda. Syempre, di ba, ni-repair yung valve niya. So, talagang mababa ang oxygen niya. Kaya sinadjust din ng nurse na pag natulog siya, lalagyan siya ng oxygen. Laking bagay nung may oxygen Sarap talaga ng tulog mo pagka nakaganon Kaya sabi sa kanya, mag-ano ka overnight para makatulog. Kasi nandun siya sa may recliner. Nahihirapan daw siya sa may kama. Kaya yun. Hindi ko lang alam, baka makadalaw pa kami this weekend pero busy kasi. Dahil nga may order. Or baka next na dalaw namin is sa bahay na nila. Sana maging maayos na yung transition niya sa recovery. Para sakto nakalib si Kuya Louie. So, pag nakalabas siya, lalakad-lakad sila. Malaking bagay din talaga yung yung nandito kami sa Canada kasi kagaya nun, sa puso. Ang laki rin nun. Kung tutusin yun, milyon yun sa Pilipinas. Chinek na niya yung procedure na yun, nasa 1.3 daw sa Pilipinas, wala pa rin yung mga test before ng surgery. Before test pa yun. May mga doctor's fee pa yun. Sabi nga natin, Carol, classmate daw talaga kami. Classmate. Pati yung mga after medicines na, tsaka yung mga kung ano-anong gagamitin mo, lahat yung babayaran. Sa bagay, may PhilHealth, kaya lang, ilang % lang din yun. Yung bagay talaga dito din. Saka mahal ng hospital talaga sa atin, kahit kwarto lang
Pag private, di ba? Napakamahal. Tsaka na talagang in-insist na rin nila talaga na matuloy yung procedure kasi nga, yung operation. Kasi nga, kinakausap daw sila ng doktor, sabi ni Kuya Louie, na nagkakanto kami sa labas. Sabi raw ng doktor, pwede naman natin i-delay yan para ako sakali. Kasi hindi pa naman ganun daw kalakas yung tagas, parang ganun. Kasi sabi ni Kuya Louie, parang ilang taon. Pag matanda na, hindi nakakayanin ni mas mahirap, Ate Carol mas maganda, diba? mas bata pa. Bata pa, kahit pa paano. Kaya pang yung katawan. Ganon kasi lang rito, kung kailangan pwede pang i-delay, i-delay nila. Kahit yung sa ko nun yung sa neuro ko Hindi mo naman kailangang i-surgery na right away. Pero hindi mo alam pag nag-progress siya kung anong pwedeng mangyari. So, ayun na nga pwede siyang mapabilis, pwedeng matagal. Pero syempre, mahirap naman mawalan ka ng mobility tsaka pa mag-decide na magpa-surgery. Gusto mo na yung medyo masakit. Kaya kung kaya may option naman na i-surgery na, go ahead na. Yun nga Yun pa yung maganda nga. Available naman lahat ng technology rito tapos mga resource. Tapos pag nag-leave ka naman sa trabaho, may makukuha ka rin naman. So hindi ka nag-worry sa mga mga bills. Yun yung maganda rito kahit pa paano. Hindi ka na mag-worry na, nawalan ako ng yung trabaho, ganito, ilang buwan. Meron kang, babayaran ka pa rin. Tapos yung sa insurance mo pa. Kaya nga. Sobrang salamat at okay na siya. Oo. Pag nun, makakanta na. Sabi nga niya kawa na, pwede ka na kumanta Oo nga Nakakamiss din yung boss ni ate. Maganda kasi. Maganda boses. Pero, groggy talaga siya Pinipilit niya makasagot. Huwag mo kami lalahanin. Sabi ko, matulog ka lang. Tulog lang ng tulog. Kasi talagang yung pag nasaksan ka ng morphine, para ka talagang lutang nun Wala kang, parang yung salita gumaganon lang sa tenga mo Parang malayo yung boses. Para ka siguro lasing, parang ganun. Ay, nako, ayun. Ako naman namili na kanina. Sa Prep mga order bukas. niya bukas. Pero sa mga upcoming na week, wala na akong weekend na off. So, yung mga mag-order, hindi ko alam. Pero may nakuha ako sa pang-order sa 22. May pasok ka nun? Oo. Wala Napaagang panganak. No. Nakanak na ba? Hindi. Mapapaaga kasi next week na Indus na siya next week Yung kasama niya kasi mga anak na yung asawa. Yung asawa. So, magli-leave. So, wala. So, mamumubang off ko. Kaya, we'll see kung paano. May mga pumapayag naman pag nagpa-order na before ako pumasok. Dinideliver na lang or pipick upin ng ganong kaaga. Yeah. Ayan lang. Mag-shoutout pala tayo. Shoutout mo na din. Lilit na sulat. Malit mo ka na nga yan. Congrats pala sa anak ni Sis Casey na si Dominic Jade. Congratulations. Honor student. Yun. Congrats. Tapos, congrats din sa anak ni Sis Grace Kalimlim. Si Nikki at si Nikisha, graduating student naman sila. Tapos, syempre, hi na rin sa kapatid nila, si Nicolo. Para kompleto ang family. Tapos, si Fujisawa. Si Miss Casey Calagwas. Si Miss Janet and Paulo. Si Jen. Si Jinky Estonido. Si Nora Puller. At si Misty G. Ayan. Thank you sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Tsaka yung mga maganda yung mga comment nila no last na vlog namin. Work is work nga naman Kumbaga yung work mo, mapapalitan yan, pwede mong palitan yan. Pero yung katawan mo, hindi Enjoy life talaga. Enjoy life talaga. Totoo yun. Lalo pag ganyan. Dapat lagi maging happy place ang trabaho. Kasi pag ang trabaho, wala. Yung sa amin naman kasi, parang medyo may hindi naman yung personalan. Kumbaga, nape-pressure lang kasi Alam niyo naman, mga Pilipino, kahit na nape-pressure yan, nakangiti pa rin. Pero yung mga ibang lahi kasi, pag nape-pressure, lalong parang nagiging mainit ang ulo, ganyan. Sa atin kasi, hindi uso sa atin yung... Saka din sa trabaho kasi nila, dahil nga mabigat. So, talagang ang bilis matrigger ng ng mga,
emosyon, mga Kasi init hindi ng mo ulo. pwedeng madaliin yung mga bagay na gano'n eh. Lalo na malalaki yung tubo. Hindi mo pwedeng sabihin doon sa crane or sa makina na Bilisan. mo. Take time eh. Kasi masisira mas mapapa, yun. kapag inulit pa. Disgrasya abutin mo. Ayun pa, disgrasya. Yun ang Unahin ko yung, importante. safety. Safety. Safety first muna, syempre. Yeah, thank you sa inyong mga comment. Comments, tsaka suggestions. So, yun lang naman guys. Maraming salamat ulit. Anong oras na pero liwanag pa rin. Sobrang liwanag. Kala mong 5 o'clock lang. Energized siya sa pagkakatulog niya. Malamang, mamaya na naman puyat. Laro ulit ako. Nalaro. Clash Royale. Yan, dyan, naa-addict. Kahit maliligo na lang. Ang cellphone, hawak-hawak naglalaro. Ay, no. So, paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.